tips kung paano mapalaking marunong sa pera ang iyong mga anak. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging marunong sa pera ay mahalaga, kaya naman habang bata pa ang iyong anak, importanteng matutunan niya ang konsepto ng pag-iipon at pagiging masinop sa pera. Pero paano nga ba ito? Ayon sa Ramsey Solutions, simulang hasain ang iyong chikiting sa pamamagitan ng pag-iipon sa alkansya. Makatutulong din kung ipaiintindi mo sa kanya ang halaga ng mga bagay. Halimbawa na lamang yung presyo ng kanyang mga laruan o kaya naman ay ang paborito niyang snacks. Payo pa rito, simulan ang pagbibigay ng pera sa paraan ng commission at hindi allowance. Ibig sabihin, pwede mo muna silang bigyang ng gawain bago niya makuha ang naturang reward. Maliban pa riyan, ituro rin sa kanila na iwasan ang bigla-biglang pagbili ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Bigyan sila ng responsibilidad gaya ng mga junior o kiddie savings bank account o kaya naman ay turuan sa paggawa ng budget. At syempre, huwag kalimutang magpakita ng good money habits para magsilbing good example. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita. Thank you. At narito na ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang Agricultural Training Institute o ATI ay isa sa siyam na bureau ng Department of Agriculture na nakatutok sa pagpapalago ng kaalaman at kasanayan ng mga extension workers, magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Bukod sa tradisyonal na pagsasanay, tampok din dito ang digital agriculture at iba pang modernong teknolohiya sa agrikultura. Sa ATI, makabagong pagsasaka ay katuwang ng magsasaka. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Thank you, partner, na nag-birthday ngayon. Happy birthday, Karen. Oo, Ma'am Nyet, ngayon ang Happy birthday! Happy birthday, Miss Karen. Yeah, Ang kasunod, ikaw, ka Henry. Biglang ganun. Oo nga pala, no? Ako nga pala magbe-birthday din ako, pero matagal-tagal pa yan. Maraming tulog pa yan. Okay, habang nag-i-enjoy ng birthday si Ma'am Karen, Ma'am Nyet, tayo ngayon magkakwentuhan tungkol sa mga nakalipas na episode ng mga naging successful discussions natin. At alam ba ninyo kung sino ang aming panauhing pandangal ngayon na talaga namang inimbitahan pa ho namin mula po sa malayong lugar. Napaka-busy po niya at talagang tayo po ay kanyang pinaunlakan. Ang ating pong panauhin ay wala pong iba kundi ang Assistant Director ng ATI na si Ma'am Nyet Arceo, ang ating guest of honor ngayong episode. Ganun ba ka, Henry, pag uma-absent, nagiging panauhin? Ma'am, kita mo ba kung ilang pahina itong hawak, kung gaano kakapal na ito? Oo nga. Ala, parurusahan yata kayo nila Ekay at saka mukhang parurusahan kayo sa pagkadami nito. Isa-summarize na lang natin yan ka, Henry. Kasi may mga episodes po na wala ako. Siguro yun yung isa sa gusto nating i-announce, no, na may mga times na wala dahil nga medyo may mga aktibidades din po tayo. Kaya ang pumapalit sa akin ka, Henry, ay si JL. Yes, JL, salamat. 2026, yes po. Maraming salamat. So, permanent alternate. May ganun
ganun ba? Yung ganon. Permanent alternate ko na ngayon si JL ka, Henry. Opo. Alright, ito na. Ating simulan na muna ang ating unang pagkukwentuhan na napakagandang episode. Naalala ko, ma'am, ito. At siguro maikwento ninyo ito doon sa mga nakakatanda. Pinag-usapan natin yung DG Agri Hockey. Yan. Ano ho ba ito, Ma'am Nyet? Ano ba itong DG Agri Hockey para sa mga makabagong digital solution sa agriculture po? Yes, ka Henry. Ito yung pang-encourage natin sa ating mga kabataan para mag-participate, no? Para i-solve ang mga iba't ibang problema sa agrikultura. So, nitong taon, nagkaroon tayo ng pilot lamang sa iilang mga rehiyon. Pero ang good news, ka Henry, kasi tawag nito, nagkaroon tayo ng parang pinaka-national. So, ang nanalo po dun sa national natin ay taga-Aklan State University. So nagkataon na nandun yung ating Chief of Staff, no? Si DA Yusek Balagbag. At inanunsyo niya, ka Henry, na gagawin na po ito na taon-taon ng ATI. Supposedly po kasi ay sa 2027 pa yung susunod na agri-hockey. So nagustuhan ng pamunuan ng Department of Agriculture kasi nga one way of encouraging, andyan yung IT, andyan yung pag-solve, no, sa mga problems sa agriculture. So, bale, nag-commit siya, ka Henry, na inutusan niya, kumbaga kami sa ATI, na gawin na rin itong taon-taon. At mas malaki na ang premyo, ka Henry. Kasi this year, parang ang ibinigay lang namin is 50,000 doon sa unang premyo. Pero next year, sabi niya, kailangan lakihan na natin. So, abangan po ng mga colleges, lahat na po ito ng rehiyon, ka Henry. Magkakaroon na tayo ng agri-hockey sa lahat ng regions nationwide. So abangan po ng mga colleges, universities, ng ating mga kabataan na mahilig sa pag-program, mahilig sa IT, no? At of course, syempre dapat in relation pa rin sa agriculture. Ito yung so abangan paggawa nila yung ng announcements natin, ka Henry. Ito yung paggawa ng mga ABP, audiovisual presentations sa mga college students sa iba't ibang bansa na nag-feature ng iba't ibang aspekto ho at iba't ibang lugar kung saan yung itatanyag ang mga magsasakang Pilipino at paraan ng kanilang pagsasaka. Tama, Ma'am Nyet, magsasaka at mangingisda. Yes, ka Henry. And of course, kasama din dito yung pag-develop ng mga applications, ng mga programs, no? Kagaya doon sa i-cite ko lang kasi kauna-unahan ito na ginawa talaga ng ATI. Programa ito, bale challenge kami na aming director nung umupo siya, no, na parang kailangan magkaroon ng bagong programa ang ATI. So, isa ito sa in-offer namin na bago for this year. So, kasama applications, ka Henry, yung nanalo, taga-Aklan State University, parang gumawa sila ng isang application kung saan nagsusort at nag-grade ng mga pinya fiber. So, based dun sa sorting and grading na yon, meron ng kaakibat na presyo kasi ang naging problem ay hindi nasusort, mas mababa yung presyo, yung gano'n. So, yun yung nanalo nitong nakaraang DG Agri Hockey. At ito, bukod sa agri-hockey ay yung mga kabataan yun, yung mga college student yun, Ma'am Nyet. Meron din tayong Agri-Kids Partnership. Ayan. Kasama naman ang World Vision. Ano naman po itong ginawa natin at ano ang kwento nitong Agri-Kids Partnership natin ngayong taon? Yes, ka Henry, gusto ko lang din pong ibalita na napasama ang Agri-Kids dun sa Anak TV Seal Award, no? Nabigyan ng award ulit ng 2025. Nito lang December, tayo po yung tumanggap bilang Anak TV Seal. Ibig sabihin, talagang pangkabataan ito para sa ating mga kabataan, sa ating mga kids, no, na gusto matuto tungkol sa, at isa ito sa pag-encourage din natin kasi, ka Henry, karamihan ng mga kabataan natin ang alam sa manok, Chicken Joy, hamburger, yung mga ganon. So gusto nating i-ano sa kanila na kung saan nanggagaling yung kanilang kinakain, and of course gusto nating i-promote ang
wastong nutrisyon. Kasi medyo nagkakaproblema tayo ngayon ka Henry sa nutrition ng ating mga kabataan. Uso na kasi yung yung mabilisan na pagkain kumbaga. Alright. So, ang AgriKids ay pagpapakilala naman sa mga bata ang kung gaano kahalaga po ang agrikultura at ma-encourage kayo. Nako, sana mga nini, mga tutoy, kayo'y dapat magkaroon din ng interes sapagkat sa totoo lang naman ay malaki ang kikitain sa pagsasaka. Malaki ang kikitain. Siguro yung pagsasaka, tinitingnan nyo lang sa aspeto ng nakalubog ang paa sa lupa, kumakahig ng lupa. Pero marami kasi, tama ba Ma'am Nyet, ang synonyms ng pagsasaka ay food chain or food supplies. At marami ang kailangan dyan simula po sa lahat ng inihahain sa ating hapagkainan malaki po ang potensyal na tayo po'y guminhawa ang buhay. At narito ang ATI para naman tulungan kayo na i-develop yung inyong skills at syempre yung inyo pong mga munting sakahan ay lalo pa mapagyaman. So mga bata kung minsan tingnan din ninyo baka magandang kurso rin na kayo ay paglaki ninyo ay maging isang agriculturist. Alright? Okay. Henry, konting announcement, no? Siguro para dito sa AgriKids program, para sa mga NGOs o di kaya sa mga CSOs natin or even yung mga schools, no? Willing po kami sa Agricultural Training Institute na makipag-partner sa inyo, ipagamit yung ating mga learning videos, no? Libre po ito, wala po kaming sinisingil. Pwede po ninyong gamitin pero syempre kailangan matrain muna namin kayo kung paano i-process, paano gamitin yung mga na-produce na learning videos. Ito po ay na-produce namin with the Knowledge Channel Foundation. Alright, and thank you. Bukod dyan, ma'am, bago tayo mag-commercial break, nagkaroon din tayo ng kwentuhan tungkol sa Agri-Extension on Wheels. Maganda rin po ito. Ayan. At nakakwentuhan natin na sina Sir JL. Ano ba itong Agri on Wheels na ito, ma'am? Eto Henry, bali meron tayong 6 na nabili na Agri-Extension on Wheels. Kompleto ito, may TV, may internet, merong mga babasahin, etc. Ito ay pumupunta sa mga liblib na lugar upang mag-abot po ng kaalaman para sa ating mga kababayan, no? Lalo na yung mga hindi naaabot ka Henry. So, tayo na mismo yung pupunta sa kanila para magbigay ng kaalaman. Of course, aside from, kaya po namin ginagawa itong Agri-Asenso, nakikipag-partner kami sa DZRH kasi yun po talaga ang mandato ng ATI, yung magbigay kaalaman sa ating mga magsasaka, sa ating mga entrepreneurs. No? So, may 6 pa lang Henry, na rehiyon na kung saan meron itong Agri-Extension on Wheels. At nakakatuwa dahil nung ibinigay na natin ito sa ating mga regional training centers, ay talaga namang umano na sila, no? Pumunta na sila sa mga liblib na lugar para dito. And of course, sabi nga ng ibang mga rehiyon natin, kami ba kailan magkakaroon ulit? So, nung nilaunch natin tong Agri-Extension on Wheels, nagkataon na nandun ang isa sa ating mga undersecretaries. So, nangako siya, si Yusek Chris Morales ng National Rice Program. Nangako siya na sabi niya, sige, mag-propose ulit ang ATI at susubukan na magkaroon ang iba namang mga rehiyon para dito sa Extension on Wheels. Ayan. Marami pang iba't ibang mga naging successful na episode nakatulong sa mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, small and medium enterprises related ng negosyo sa agrikultura ang aming itatanghal sa aming pagbabalik dito po sa ating 2026 first episode ng Agri-Asenso. Kasama ang ating panauhin si Ma'am Nyet Arceo, ang Assistant Director ng ATI. Babalik po tayo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro
mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatili,
mas pinalakas at Ay, Agri Ascenso na po tayo. Techno-tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Maraming oportunidad at serbisyo ang handog ng ATI para sa ating mga magsasaka at kabataang nagnanais sumabak sa agrikultura mula sa specialized training sa agri-fisheries, Digital Farmers Program, internship sa Taiwan, Israel at Japan hanggang sa scholarship program sa tulad ng Easy Agri at EDGE. Siguradong may programa para sa lahat. Kasama rin ang ATI Learning Sites for Agriculture, private agriculture and fisheries extension service providers at iba pang partner sa sektor. Sa ATI, tuloy-tuloy ang serbisyo para sa mas maunlad na agrikultura. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Alright, balik tayo sa ating Agri-Ascenso, Ma'am Nyet. Our special guest for this episode. Do the honor, please. Baka po meron kayong mas prepare na atin pong mapagkwentuhan. Pero syempre, yung ating mga nakalatag muna rito, kung siguro maganda rin mapag-usapan natin ito. Yung mga interesado sa pag-business ng bigas. Kasi itong ano ba itong rice bees? Yan. Sige ka, Henry, maganda no na itatopic natin ulit yung sa Rice Bees. Isa po itong programa ng Philippine Rice Research Institute na kung saan ina-empower natin o talagang nagbibigay kaalaman tayo para sa ating mga agri-entrepreneurs. Pero ang target nito ka, Henry, ay mga organisasyon. Kasi ini-encourage na natin ang ating mga farmers, ang ating mga magsasaka na mag-organize. Kasi dapat maging miyembro sila ng isang asosasyon and hopefully talagang umangat bilang kooperatiba. Kasi kasi nga gusto nating i-encourage kay Henry na ang pagsasaka ay isa ng business. Isa siyang enterprise, no? So, etong Rice Bees talagang mula kalidad ng mga bigas kaya merong good agricultural practice na training para sa ating mga rice farmers kasi yun yung mas mataas ang presyo sa market, no? Kasi yun yung hinahanap ng mga hotels, ng mga restaurants. So, yun, simula pa lang, dapat matrain na sila kung ano yung gap and then inililink po sila sa pamamagitan ng Rice Bees doon sa pinaka-market. So meron ng mga naging beneficiaries nito sa Rice Bees and hopefully ay maipalaganap natin ito kay Henry, hindi sa iilang beneficiaries lamang, kundi sa lahat ng ating mga asosasyon at mga kooperatiba ng palay. Ayun, alright. So maganda yan para yung ating mga magkaroon ng extra income, added income, ano ho, Ma'am Nyet, yung ating mga nasa sektor ng pagpapalay. At bukod dyan, meron din tayong tinatawag naman na sige, pero mamaya na maganda pag-usapan muna rin siguro itong drone voucher. Ano ba yung drone voucher? Yan, medyo ito tinitingnan ko ito, it has something to do with rice. Ano, Ma'am Nyet? Yes. Yes, Henry. Isang bagong programa po ito ng National Rice Program. Yung naging guest natin dito, Henry, is yung Deputy Director ng National Rice Program, si Director Ralph Alan Setisa. Bale, diniscuss niya dito, Henry, yung drone voucher program kung saan namimigay ang ating mga DA regional field offices ng mga drone vouchers kasi gusto nating ipakita Henry yung efficiency naman ng technology. Nakakita na ako nito, Henry, bali imagine parang sa isang hektarya mo na seeding, yung seeding sa pamamagitan ng drone tapos in 5 to 10 minutes. So yung dati Henry na halos isang araw yung
pagtatanim ay may isang option na, etong drone voucher program. So hindi kailangan na bumili ng drones ang ating mga cooperative o ang ating mga association or ang ating mga magsasaka dahil may mga service providers naman, no, na nagbibigay ng ganitong klaseng serbisyo, mas mura, mas efficient siya, kumbaga. Ayan. So, napakaganda na ho ngayon at pinaalwan palalo ng teknolohiya ang pagsasaka, ano? Pinabibilis din ang pinabibilis din po ang produksyon with the assistance of our new technology, ano? Talagang pero baka yung ating mga magsasaka nagtatanong may technology available pero wala namang kaming alam, hindi namin alam paano magkakaroon nito. Kayo sa ATI, tsaka yung PhilMec, di ba? Kayo rin, magkakatuwang kayo. Oo. Yes, Ka Henry, balik kami sa ATI, kami yung sa training, no, yung sa pagpapalaganap ng information, kaya meron tayong Agri Asenso. Meron din kami mga training programs on this. Demonstration, Ka Henry, dine-demonstrate din natin ito para mas ma-appreciate, no, ng mga magsasaka na hindi lang puro theories yung nakikita nila, kundi talagang nasa field, tinitingnan, ano pa ang nagagawa nito, maganda ba ito o hindi. Isa ito sa pagtulong ng ATI para mas maging mechanized na yung ating agriculture. Kasi, Ka Henry, parang yun yung isa na nagiging, paano ba yun? Yung hadlang para sa ating mga kabataan na magpumunta sa agriculture. Kasi, yun nga, gaya na nabanggit mo kanina, mahirap, pagod, lublob sa putik, etc. Imagine kung may ganitong programa. Hindi mo na kailangan Ka Henry, lumublob sa putik, mag-operate na lang ng drone, ay makakapag seed ka na, no? Makakapag saboy ka na ng mga seeds sa inyong palayan. Ayun, alright. So, mga kababayan, magsasaka, basta lagi lang po ninyong kontakin ng ATI, ang DA, lalo kung meron po kayong mga kooperatiba para dito sa mga makabagong teknolohiya ng pagsasaka. At hindi lang sa pagpapalay, kayo ba interesado sa cacao production? Itong cacao production, maganda rin po ito. Naibahagi rin ng owner ng Eco Farm sa Calbayog, yung In-Face Eco Farm sa Calbayog, yung cacao production. Ma'am, ang kakao may kita rin, maganda rin ang marketing nito, ang market nito, ano? Yes, Ka Henry, mataas actually ang demand sa kakao. Ang nagiging problema lang, Ka Henry, hindi lang naman sa kakao, kundi sa iba pang mga agricultural products, no, lalo na yun sa high value crops. Medyo dapat kailangan yung standards. Sumunod din tayo sa standards. Kaya doon namin nakikita yung importansya ng ATI, no, dahil kami po yung nagbe-bridge noon, kumbaga, eto ang standard na kailangan sa market. Kasi so, kumbaga, ang chocolate kasi high-end commodity, di ba? Mataas ang expectation ng tao pag sinabing chocolate, talagang although may presyo, hindi pwede yung basta na ang lasa, basta na ang pakete, basta na ang presentation. Yun ba yung sinasabi nyo, ma'am, na kailangan sumabay Kailangan... Yes, Ka. Kailangan world, anong tawag doon, yung world class. At least, ano ho? Yes, Ka Henry. Para tayo makasabay. No? Globally competitive, kumbaga. Yes po. Kaya sumasali din tayo sa pamamagitan ng AMAS ng mga fairs sa ibang bansa para malaman natin ano ba yung demand nila. At ang maganda dito, Ka Henry, nananalo yung ating mga cacao producers, kahit sa kape, yung cupping, yung mga yung ginagawa na contest sa ibang bansa, nananalo naman. So, ma'am, kung... yes, ma'am. The problem is... Ang problema lang, Ka Henry, hindi tayo makasabay dun sa demand na market.
Kumbaga, kaya natin, pero yung pag sinabi na nila, order kami ng ganito kadaming tonelada, parang saan kukunin? Parang pwedeng makadeliver ka minsan lang, hindi tuloy-tuloy, no? So, Baka yun yung ating mga magsasaka nakikinig ngayon for this year, baka biglang iniisip nila, ano kaya mag-venture naman na tayo sa kakao? Kasi mukhang maganda. Kasi pag sinabi ninyong kapos ang supply, ibig sabihin malaki ang market, kukunti ang supply, magandang i-grab yun, yung aspect na yun. Ano ang assistance ng ATI na po pwedeng ma-avail sa DA at saka sa ATI para sa mga nais magnegosyo ng kakao? Ano ang inyong tulong? Sa amin ka, Henry, of course, training, no? Training na naaayon sa Philippine National Standards. Yan ngayon yung direksyon namin sa Agricultural Training Institute, na yung aming mga training programs naaayon sa Philippine National Standards. Ibig sabihin, kumbaga, may teknolohiya, sumunod sa teknolohiya, no? Yung pagpapaabot nga ng kaalaman para sa ating mga cacao producers. And of course, si DA naman, ka Henry, merong namimigay ng seedlings, no? Yung ating mga regional field offices. Meron din, kumbaga si PhilMec naman or ang iba pang mga ehensya, meron ding doon naman sa pagpo-process. Yung ganon, no? So, meron naman, kaya ang lagi nga nating sinasabi, ako personally, ka Henry, naniniwala ako, basta alam lang ng ating mga magsasaka saan pupunta, ano ang mga requirements, at wag po silang magsasawa, ka Henry, na mag-follow up, na kasi may requirements po talaga. Lagi namin ina-explain yon na hindi yon basta-basta na ibinibigay, kasi may ano din po kailangan naming sumunod, no? Doon sa mga panuntunan, kumbaga. Kasi karamihan ganun yung naririnig namin na complaints na parang, bakit kasi hindi na lang ipamigay? Nako ka Henry, may panuntunan kasi kaming sinusunod. So, doon naman, no? Kaya kami sa ATI, talagang ano namin ka Henry is magbigay kaalaman, no? Kaya nandito tayo sa Agri-Ascenso. Kasi doon sa mga previous topics natin, nag-feature tayo ng farmers para ipakita sa kanila na may mga nagiging successful, no? Meron din fini-feature natin yung mga technologies kasi may teknolohiya. Alamin lang po, no, kung saan, paano ito i-access, ano ang requirements. Pag tiningnan nga natin, ma'am, wala namang dahilan para hindi ka kumita, lalo ibuhos yung iyong panahon sa pagsasaka sapagkat konting puhunan, di malaki, pero mayroong maaasahang puhunang ipagkakaloob ang Department of Agriculture. Marami tayong mga government facility, credit loan facilities, grant through DA na maaaring ma-avail ng ating mga magsasaka. Training na andyan kayo, di ba? Marketing may AMAS. Diba? Yung, so kumbaga, kompletos regados. Simula sa puhunan, sa training, at yung critical na bahagi yung marketing. Okay. So ngayon, sana ngayong 2026, ma'am, ay mas ma-encourage yung ating mga magsasaka, mangingisda, mga nasa sektor ng paghahayupan. Kasi pag tiningnan mo yung pie ng food chain, ang dami pa rin kulang. Ang dami pa rin kailangan i-fill up kasi nga ang tao talagang yan ang hindi pwedeng mabuhay ng walang pagkain kaya kinakailangan pong tugunan natin yung requirements ng ating human consumption sa pagkain. 49 minutes after 3 o'clock, babalik po kami ni Ma'am Nyet. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a
fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Technotip number 2. Tapos na ba tayo sa Technotip number 2? Dumako na tayo sa ating discussion ulit with Ma'am Nyet Arceo, ang ating special na panauhin sa Agri Ascenso. Siya po ang Assistant Director ng ATI. Ma'am Nyet, go ahead po. Yes, Ka Henry. Siguro ang isa lang din sa gusto nating i-emphasize yung ating mga internship programs, Ka Henry. Yeah. Yung kasi lagi nating pinopromote ito, no? Yung meron nagbukas ulit yung para sa ating organic agriculture. So meron tayong local internship programs at meron din tayong pang-abroad, no? Yung sa Israel, sa Japan at saka Apo. sa Taiwan. Maraming yun kahit maraming mga kabataan ang hindi lang ho basta nagsanay, kundi yung iba pagbalik dito nagtayo ng kanilang farm, in-apply, Yes. in-enhance yung kanilang mga farm. Ano? So kailan huli yung mga internship na yan, ma'am? Kaka-announce lang natin, Ka Henry, na yung sa organic na internship program. Kasi aside doon sa lahat, doon sa local, no, Ka Henry, meron tayong ibinibigay na kapital. So, siguro yung mabe-benefit nila, meron silang around 350,000 pesos actually na panimula. No? Kailangan lang nilang mag-present ng kanilang business proposal. Otherwise, ay hindi po namin ibibigay yung panimulang kapital na iyon. No? That's for the local. Sa international naman ng mga internship program, syempre medyo kumikita sila doon, kaya yung binibigay na lang natin sa kanila, Ka Henry, pagbalik nila is around 50,000 kada intern. Pero may pa-contest kami. So yung may top 3, magdadagdag kami ng 150,000. So a total of 200,000. So ito yung mga ibinibigay natin na suporta para sa ating mga kabataan para mahikayat talaga sila na na pumunta, no, or
na pumunta sa agriculture or magkaroon ng mga agriculture enterprises. Ma'am, Ang nakakatuwa kahit yung bang business proposal before pumunta o after makapag-intern? after na ka, Henry. After na po yun. Matututo muna sila, no? And then, pagdating dito ay may sessions. Meron kaming training with AMAS, with ACPC, at iba pang mga ahensya ng Department of Agriculture. And then, tuturuan sila na gumawa ng kanilang business proposal. Babalik sa kanilang area, no? And then, siguro after 1 month or 2 months, ipipresent na nila yung kanilang proposal. Sino uli ang qualified mag-training lalo sa abroad at papaano ang proseso? 18 hanggang 30 years old ka, Henry, na kabataang Pilipino ang pwedeng mag-train abroad. Medyo strict lang yung sa Japan ka, Henry, kasi bawal yung merong mga tattoo, bawal yung may ear piercing, yun yung mga bawal sa Japan. And of course, base sa experience namin ka, Henry, marami kasing bumabagsak sa health, yung may mga tubig sa baga, mga ganon. Medyo doon na bumabagsak sila sa aspeto na yon ka, Henry, kasi yung iba sa kanila hindi talaga physically, no, physically healthy kasi may scoliosis, may syempre ka, Henry, abroad, tapos kahit pa paano ay magtatrabaho ka din doon eh. So, kailangan physically healthy talaga yung ating mga kabataan na pupunta at saka, doon. iba kasi doon ang trabaho talaga. Kahit pagsasaka, professionalized na yung paghahandle ng sakahan. So, 30 years old, 18 to 30, walang siguro, kailangan ba ho graduate ng agriculture ang kukwalify rito? Hindi naman, yung sa Israel lang ka, Henry, ang kailangan graduate ng agriculture. For Japan and Taiwan ay hindi po kailangan graduate ng agriculture. Pwede din ng ating out-of-school youth. And base sa mga na-interview natin dito sa program ka, Henry, gaya na nabanggit mo, iba doon, ang isa sa mga natututunan talaga nila doon is disiplina. No, disiplina sa pagtatrabaho, disiplina sa pagsunod doon sa mga proseso nila. Ayun. So, yun yung isa na kumbaga natutunan nila at ina-apply nila ngayon sa kanilang mga farms. Okay. So, yung ating mga kababayan ngayon na nakikinig at nanonood, mga kabataan, para dito sa internship na ito, saan po makikipag-ugnayan? Makipag-ugnayan sila ka, Henry, sa ating mga regional training centers sa lahat ng region. May regional training center po kami. O di kaya mag-message po kayo sa aming Facebook page sa Agricultural Training Institute. Ayan. Alright. Ma'am, ngayon pong 2026, ano po ang main direction? Ano po ang talagang saan po nakatuon ngayon ang DA at ATI? Patuloy kami ka, Henry, sa pagpapalaganap ng information, kaya talagang magre-renew kami sa inyo dito sa Agri-Asenso dahil nakita po namin na effective pa rin, no, ang pagpapaabot ng kaalaman sa pamamagitan ng radyo at sa mga social media pages natin. Kaya maraming salamat, DZRH. And of course, sa ating mga training programs, tuloy pa rin po ang training programs natin para sa iba't ibang mga technologies, no? At ang isa siguro sa pagbabago na ginagawa namin sa ATI is lahat halos ng ating mga training programs ay naaayon na sa Philippine National Standards. So yung PNS ng kakao, PNS ng kape, para kumbaga iisa na yung standard na sinusunod natin kaya Luzon, Visayas o Mindanao man yan. At ito ang may isisigurado ko sa naman sa inyo, mga kababayan, bilang host nitong programang ito kasama si Miss Karen, si Sir JL, mayroon talaga hong naghihintay na malaking pag-asa, hindi lamang sa financial na pag-asenso, kasi yung financial na pag-asenso mauubos yan eh. Pero alam nyo, ang pinakamagandang na ibabahagi ng ATI ay yun pong kaalaman. Dahil yung kaalaman, kahit tumanda kayo, pwede ninyong i-transfer sa iba. Pwede ninyong ihabilin sa iba.
yung inyong sakahan na siguro napapabayaan, nakatiwangwang lang, nagkakaroon ng pag-asa na maging maunlad at mabunga sa inyo pong napiling itataniman o aalagaan. Kailangan nyo lang talaga training. Kailangan nyo ng training. Kailangan nyo ng training. Kailangan nyo ng exposure sa mga farm na successful. At dyan po naman. Yes. Dyan po naman na may magagawang malaki ang ATI at saka ang DA. Ano po? Kung nakikinig kayo, pwede kayong makipag-ugnayan sa kanila. Hindi lang basta kayo tagapakinig. Pwede kayong makipag-ugnayan at ma-entertain kayo kung paano ninyo isasagawa yung inyong mga naririnig at natututuhan. Kaya kami po ay nagpapasalamat din, Ma'am Nyet, sa inyo, sa ATI at sa DA, sa pagpili ninyo sa amin bilang katuwang sa pagpapalaganap ng makabuluhang impormasyon sa pagsasaka. At hangad namin na itong darating na taon mas maging maunlad pa, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga magsasaka, mangingisdang Pilipino. Ma'am Nyet, salamat po ng marami. Yes. Apo. Maraming salamat ka, Henry. And of course, aside sa mga training programs natin, meron pa rin po tayong mga e-learning courses. No, bisitahin ang aming e-learning portal www.e-learn.e-extension.gov.ph. Meron din po tayong mga learning videos sa ating YouTube channel sa ATI Central Office at yung social media pages nga po ng ATI sa @ATI Interactive, at pwede din po kayong magtanong o may topic suggestions, lalo na ngayong 2026 ka, Henry. Wala pa po tayong mga naka-line up, kaya pwede po kayong mag-suggest, tumawag o mag-text po sa 0920-946-2474. Again, ka, Henry, maraming salamat and have a blessed New Year to all of us. Likewise, Ma'am Nyet, salamat po. Happy New Year sa inyo, sa ating mga staff, sa ating mga katuwang, sa ating mga learning science, sa ating mga kooperatiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa kabuuan sa Department of Agriculture. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso ngayong hapong ito ng 3 ng Enero 2026. Sa ngalan po ni Ma'am Nyet Arceo, na ating pinasasalamatan. Sa ngalan po ni Director Rem Ricoter, salamat po. At ni Secretary Laurel, ako po si Henry Uri. Hanggang sa susunod. Sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit. Tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso.